Mga ka-Republic, hindi pa rin halos makapaniwala si Sunny Steele sa swerteng dumating sa kanya. Nagugulat pa rin daw siya hanggang ngayon na kapag nag-o-open siya ng Sockmed account niya, ay halos puro mukha niya ang kanyang nakikita. Alam niyang kasama ito sa magandang kapalaran na napunta siya sa Barangay Ginebra. Mula sa pagiging unknown player bago ang PBA Rookie Draft, ngayon ay madalas siyang laman ng mga balitang pang-sports. Ngunit alam ng 6'3" power forward ang kasikatang tinatamasa niya ngayon ay may kakambal na mabigat na responsibilidad. Nagpalakas ng lineup ang lahat ng team samantalang ang Ginebra ay sasabak sa labanan na kulang ang mga players. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, si Coach Tim Cone mismo ang umamin hanggang ngayon ay naninibago pa rin ang kanilang team sa pagkawala ni na Jamie Malonzo at L.A. Tenorio. Ang court leadership ang nawala ng ma-assign sa LA bilang bagong coach ng Hotshots. Ang opensa at depensa naman ni Malonzo sa magkabilang dulo ng court ang namimiss ng Gin Kings sa 2 tune-up games nila so far. Nasa Japan bilig na ang high-flying forward. Bukod kay Scottie Thompson, sinabi ng Ginebra coach, ginagampanan daw ni Stephen Holt ang pagiging bagong court leader ngayong nasa pangalawang season na ito sa bakuran ng mga mag-aalak. Mabigat ang misyong kinakaharap ngayon ng Barangay Ginebra. Gusto nilang bumawi mula sa 2 kabiguan sa final sa kamay ng Talk and Text at sa kabiguan din nilang ibinigay naman ng SMB sa semifinals ng All-Filipino Conference sa nakaraang season. Wala nga pong masyadong naging paggalaw sa lineup ng Gin Kings di tulad sa ibang team na gumawa ng massive build-up sa kanilang roster. Wala pa talagang replacement ang 2 player na nawala sa Gin Kings. Si Norbert Torres ay tinitingnang makakapalitan ni Japet Aguilar at si Sunny Steele naman hahasain para punan ang void na naiwan ng umalis na si Jamie Malonzo. Tanong ng mga fans, sapat ba ito upang makasabay ang Ginebra sa mga kupunang nagpalakas talaga ng lineup? Ang Talk and Text, idinagdag sina Tyrus Hill, Kevin Ferrer upang makatulong sina Brandon Ganuelas Roser, Henry Galinato at Poy Eram. Ang SMB nakasungkit ng isang Chris Miller sa PBA Rookie Draft. Kinukonsider siyang rookie veteran dahil nakapaglaro na siya sa iba't ibang liga sa iba't ibang bansa. Sinasabing nakajakpat kay Chris Miller ang San Miguel. Kumuha naman ng veteran point guard ang rain or shine sa katauhan ni Stanley Pringle para i-guide ang medyo bata pang mga bataan ni Coach Yang Yao. At inaasahang mag-i-impact din sa malakas ng team ni CYG ang rookie si Christian Manaytay. Marami rin ang naniniwalang magiging malakas na kupuna ng Converge ngayong 50th season. Nag-flex ng muscle ika nga ang Fiber Xers team management nang matagumpay nilang maharbat mula sa Phoenix ang 2nd pick overall. Dati si Al Francis Chua ang gumagawa ng ganitong maniobra. But this time, naunahan siya ni Pampanga Vice Governor Delta. Pinatas ng Converge as 2nd overall pick si Juan Gomez Diliano na pinangunahan ng Fiber Xers sa magkakasunod na panalo sa mga tune-up games. At bilang suporta kay Justin Baltasar at Justin Aranya, kinuha rin ng Converge si Larry Muyang. Idagdag pa natin si Rafi Ribis na pumirma rin ng 1-year conference contract sa kupunan. Ilan lamang ang mga yan sa massive build-up na mga kupunang sasabak ngayong 50th PBA season. Ang Ginebra naman, kasunod ng pagkawala ni L.A. Tenorio at Jamie Malonzo, ay nirelease din sina Bon Pisumal at Paul Garcia. Magandang senyalis ito para sa iba dahil sabi nga nila, nagbawas daw upang makapagdagdag. Kaya 1 linggo bago ang opening ng bagong season, naghihintay pa rin ang mga Ginebra fans. So far, 2 pa nga lang ang nadagdag, sina Norbert Torres at Sunny Steele pa lang. Flattered si Steele sa atensyong ibinibigay sa kanya ng mga fans. Napakalaking blessing daw na nagland siya sa Barangay Ginebra bilang 11th pick overall nitong nakaraang rookie draft. Mula sa pagiging unknown player, ngayon ay isa siya sa pinag-uusapang rookie ngayon sa PBA.
Pero alam daw niya may kakambal na mabigat na responsibilidad ang kasikatang kanyang tinatamasa ngayon. Kailangan niyang magpakita ng galing sa mga darating na laro ng Hinebra. Opisyal na masusubukan ang talentong nakita sa kanya ni Tim Cone sa opening ng PBA sa October 5 dahil ang unang opisyal na laro niya sa PBA ay Manila Clasico. Mabigat na laban ito dahil haharapin ng Gin Kings ang Magnolia na wala ang Hinebra main big man na si Japet Aguilar. Uulitin natin, sumailalim sa surgery ang isang daliri ni Japet. Na-delay lang daw ang procedure dahil sa kanyang gilas duty. Anyway, hindi lang kay Sunny Steele nakapako ang pansin ng marami. Ang mga fans at mga Hinebra bashers sabay-sabay na magbabantay sa magiging performance ng Barangay Hinebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.